The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810am ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky, At si Kuya Ruel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Dobles opinion at reaksyon. Dobles impormasyon at kaalaman. Kita'y dobleng tuwa at saya. Lina't makinig at manood sa tambalan nila Kuya Ruelso at Kuya Ricky Sung dito sa Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay tid sa inyo ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation, Tobe, the overall vanity for colored hair, Motoman helmet and accessories para sa safety mo to, at ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. Ako po'y karaniwang tao lamang. Kayo Hoy, good morning, good morning, good morning! Magandang gising ngayon ni Kuyang Ruel natin. Magandang umaga po, Luzon, Visayas, Mindanao. Kayo na sa programang Double R sa Radyo Bandido dito sa DZRJ 810 AM. Good morning, Kuyang Ruel. Yes, good morning, Kuya Ricky. Magang napabati ito. Good morning, Merlinda Abulencia. Good morning, Mila Rose, baby. Yan. Good morning sa lahat ng mga nakikinig. Kami po inyong napapanood rin sa Facebook at sa YouTube. Sa aming fanpage sa Double R sa Radyo Bandido at sa lahat ng digital boxes nationwide. So, tayo? International na napapanood tayo, Kuya Ruel. Good morning. At sa mga naghihintay simple lang uli ang pakulo namin dito para manalo kayo ng 100 pesos load i-share, i-like at mag-comment sa aming fanpage sa Double sa Radyo Bandido. Ang ating tanong ngayon, mainit-init Kuya Ruel tama ang hinala mo talaga, yung pagsasalita pa lang alam mong Chinese na Oo. di ba? Makukuha na. Ating tanong yung ating poll question na hatid ng Motoman ay yan ang Motoman para sa safety mo to. Kayo ba, ano bang dapat gawin kay Mayor Alice Guo? Ipa-deport na agad o kasuhan muna? Sumagot at mag-comment kayo. Ayan, para manalo kayo ng 100 pesos sa GCash o load. Oo. Yan. So, simple lang gagawin At pinakamahalaga ngayon sa amin, sa mga nanonood sa kanilang mga cellphone, paki-share mo ang aming live episode ngayon. June 29, 2024. Ang bilis ng araw, Kuya Ruel June na. So, last day na ngayon, di ba? So, may 31 may pa. 31, Aabot pa siya ng 31. So, tama ba? May 31 pa ba? Parang hanggang June 30 lang, di ba? Hanggang June 30. Hanggang June 30 lang pala. So, hanggang linggo. So, pagdating ng July 1, it's Monday. Tama. Ayan. Wala nang holiday yata ngayon, Kuya Ruel. Wala na sa next month. Kasi dati may July 4, di ba? Pero ngayon, wala na yung holiday na yun. It's July 4 is Filipino-American Friendship Day. Dati, holiday yan. Oo, ngayon wala. Hindi na. Meron yata Filipino-Chinese Friendship Day. Ganun ba? Ay, nako. 10:01 na po ng umaga sa mga may lakad doon dyan. At maganda naman ang daloy ng trapiko ngayong araw na tong Sabado. Ingat-ingat to. Siyempre, hindi natin kaya nga binanggit natin tong lalo na yung gumagamit ng dalawang gulong lang gumamit ng maayos na helmet. Oo, yung pumasa sa standard, di ba? Sa Yeah. Philippine standard. Ay, sabi ni Melinda Abulencia, ganun din daw ang kanyang hinala. Pero saan ide-deport? Kasi araw, isang ide-deport daw si si Alice Go. Sa China ho.
pero din sa China. Pero meron tayong revelasyon, Kuya Ruel, di ba? Oo nga eh. Anong sabi ng isa nating kaibigan? Oo, meron akong kaibigan nagsabi. Ang sabi, sige. Hindi nyo na maririnig yan, ha? Buong pamilya daw at the age of 16 ata, from China, nag-migrate sila sa Pilipinas. Nakasabay nitong tao na ito na nakausap mo. Oo. Ang problema nakakulong. Yung tao rin. Mabuti pa yung kaibigan mo nakakulong. Ito hindi, nakalaya. Maswerte pa rin si Mayor Alice Guo at naging mayor pa. Si Mayor Alice Guo daw at si Gu Huaping na isa sa mga incorporator ng ano yung korporasyon na yun sa Pogo. Iisa. Base yan sa ating kaibigan na dating Police Maynila at ngayon NBI Director. Na si Honorable kasi naging judge di ba? Jaime Santiago. Yun, si Jimmy Santiago. Sabi niya, isa talagang hindi pwedeng, ito yung nilikha ng Diyos, Kuya Ruel, na ang fingerprint, hindi pwedeng magkapare-pareho. Oo. No? Tsaka may kasabihan, di ba? Walang crime does not pay. Talagang in the end, mabubulyaso rin. Ayun ang revelation natin, Merlinda, na nakasabay ng isang kakilala natin. Yan, mula sa Fujian, China. Oo. No? Karamihan taga Fujian ba mga Pilipinong mga local Chinese na nandito ngayon? Fujian parang more on talagang business minded sila It's a province di ba? Fujian province no. So nakasabay niya to para mag-migrate dito. Ang problema dun sa kaibigan na kaibigan mo, yun nakakulong. Ito naging mayor pa. Oo. Ayan, so actually hindi sa kaibigan ko, nag-revelate lang sa akin. Meron akong sa kakilala natin. Kasabay ko pumunta yan. At the age of 13 ata siya, 16. So, kilala niya to. Tsaka ikaw, Kuya Ron, nung maiksi nga lang, no? Kasi pinutol kagad nila, sana hinayaan nila magseta ng na Mandarin o Pokyan si ikaw nasipat mo kagad na sabi mo nga nung nakarang episode natin na Chinese talaga siya. 'Di ba? Kasi yung diction tsaka yung the way ng pagsasalita nila ay talagang malalaman ba kung marunong mag-Chinese o hindi. Tama. Diba? Hindi kumpara doon sa isang mataas na opisyal na nagsalita ng nag-greet ng Mandarin pero putol-putol. Putol-putol. Kasi pag may mga phrase na hindi mo pwedeng putulin So pagka pinutol mo, automatic hindi mo alam ang sinasabi mo. Kumbaga iba na yung meaning. Kumbaga dapat, for example, sasabihin niya, how are you? Di ba? Ni hao ma? Pag sinabi niya, ni hao ma, ibig sabihin, hindi niya alam. Minimemorize lang niya yun. Okay. Talagang hindi niya alam yung language na pinagsasabi niya. Talagang inaano na lang niya, binabasa na lang niya. Oo, binabasa lang. So makikita, magaling. Okay, sa mga nakikinig, thank you rin Cornelio Vicente paki-share nyo po ang aming live episode ngayon. Kaso yung mga nanonood sa Sky Cables, mga digital boxes, di pwedeng i-share Manood na lang muna, pero gagawa tayo ng paraan niya, Kuya Ruel kasi may mga kaibigan tayo Kuya Ricky, nanonood kami sa TV. Paano kami mananalo? Ay, gagawa tayo ng paraan yan. Sabihin nga natin kay kay Tech Ariel. Tingnan natin kung pwedeng makuha, di ba? Para kasama sila sa... Siyempre, nanonood sila sa atin, di ba? Pero sa isang pag-aaral, halos wala nang nanonood ng TV, Kuya Ruben. Nasa cellphone na. Napaka-easy access daw kasi, no? Kaya ang baba ng presyo. At may Google TV na. Pwede nga manood doon, di ba? Oo nga. Kaya, kumbaga, usually ginagamit na lang ang cellphone, no? Sa pag-nood, Netflix dito na, hindi na ginagamit. Kaya mababa na yung bumili ka ng TV kayo ng pagkamahal nung araw na 50,000. Kalahating presyo na lang, wala pa nga Oo nga. Di ba? Pag laki-laki, 50 inches pa. So, minsan no? Lahat may nagbabago. Nagbabago. Di ba? Sabi nga ng teacher ko, isa lang hindi nagbabago. Yung change. Everything changes except change itself. Yun. Bakit yung height ko hindi magbago? Okay, Kuya Roy, basahin na nga natin itong mga piling-piling ulo ng mga balita o piling-piling headline itong nagdaang linggo. Mayor Alice Guo at Gu Huaping, iisa ang fingerprint ayon yan sa National Bureau of Investigation. Mayor Alice, isang Chinese national at hindi Pilipino.
Yan ang pagtitiyak ni Senador Risa Hontiveros at Senador Sherwin Gatchalian. Philippine Statistic Authority, kinansela ang birth certificate ni Banban Tarlac Mayor Alice Go. Comelec, nakatakda namang siyang sampahan ng kasong perjury dahil sa misrepresentation sa kanyang Certificate of Candidacy or COC. Pero ang advice sa kayo ng lawyer ni Mayor Alice, Kuya Ruel, tumakbo uli siya sa halalan. Paano kung tatakbo kung cancellation certificate? Di ba? Ayan ang requirement doon. Davao City Representative Paulo Duterte, Davao City Mayor Sebastian o Baste Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte tatakbong senador, 3 sila, ayon yan kay Vice President Sara Duterte. Pero ang Catholic Bishop Conference of the Philippines o CBCP, duda na totoo ito at maaring pain lamang ang announcement sa mga kritiko dahil umano sa mga announcement ng mga pamilya Duterte na bandang huli binabawi. Nga yung dito isa kang opisyal, sasabi ka ng ganun, tapos binabawi 3 to 6 months. Wala nang wala nang droga. Ano nangyari? Dating Pangulong Duterte at Senador Ronald Bato de la Rosa hindi dadalo sa pinatawag na pandinig ng House Committee on Human Rights kaugnay sa drug war na ipinatupad noon. Ano kaya to? Mga duwag to Mga duwag to sila dating President Duterte at si Bato, bakit? Kung naalala nyo si dating Pangulo na mayapa na ngayon, si Noynoy Aquino, humarap yan sa Senate Nalala mo may karoon ng investigasyon noon. Umarap pa yan na walang amang brace neck o naka-wheelchair. Umarap yan. Ayun ang magaling na presidente. Pag pinatawag, kasi kung sabi nga nila, kung wala kang tinatago, lumabas ka, magsalita ka. Di ba? Bakit ka matatakot? Yun nga samantalang PNP Internal Affairs inamin wala na silang nasasampahan na kasong kriminal. Wala pa silang nasasampahang kasong kriminal laban sa mga pulis na inabuso ang drug war campaign ng PNP. Wala. Paano siyempre magtatakipan sila dyan, di ba? Mga kongresista, sinamon ang mga pulis na nagpatupad ng drug war noon ni dating Pangulong Duterte makaraang mabigong maipaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng Oplan double barrel ng PNP. Oo nga. Napanood ko yung hearing nito Mismo, ano ba yun, Mari? Double barrel about yung policy ng PNP panahon ni Senador De La Rosa na higpitan yung kampanya laban sa yung mga high value targets lang ang titirahin. Na mga drug lords, mga ganun. Kasi mga nakachinelas na napatay, di ba? Ayun ang naging problema. Hindi ma-explain. Nang sabi lang ng pulis, sumusunod lang kami sa order, pero hindi niya alam kung ano yung order. Pagcor, planong makipagpulong sa mga digital e-wallet company dahil sa dumalalang addiction ng mga Pilipino sa online gambling. Kasi one touch lang andun na, pwede ka na magsugal Free college entrance examination sa mga private school libre na matapos maging ganap na batas ang Republic Act 12006 o Free College Entrance Examination Act ni Senator Bong Revilla. Ayun, may nagagawa rin pala si Senator Bong Revilla. Bakit, Kuya Ruel? Yung ibang estudyante, kung mag-exam bago mag-entrance, di ba, examination, magbabayad ka, mahal. Parang 1,000 ata. Kung lahat sila hindi na makapasa. Pero matindi ang requirements dito, Kuya Ruel, parang parang hirap din kunin itong anong requirements? 4 ang requisites nito kailangan nasa top 10 graduates sa high school dapat papakita mo indigent ka. Napakahigpit. Papakita mo mga parang dadang ka sa butas ng karayan para makuha mo ng libre examination. Kasi usually, di ba, ang mga gumag-graduate ng high school, ngayon, di ba, mga senior high, mag-exam sila sa mga school na gusto nila, no? Oo. Lalo na, paano kung bumagsak, isa lang pinagunan mo, bumagsak ka?
hindi ka na makapag-college, di ba? Kailangan may college entrance examination. So parang naging hindrance siya. Hindi, siguro, required. Like sa UP, bago ka makapasok doon, dadaan ka sa examination. Pag bumaksa ka, lipat ka sa iba. Pero yung ibang eskwelahan, parang leeway na. Kasi nga, gusto nila, business din ang di ba? Ang eskwelahan. Bagong dialysis center o hemodialysis center at sa tabi ng gusali ng National Kidney Transplant Institute sa Quezon City. Nakatakdang ipatayo ni House Speaker Martin Romualdez, National Cancer Center. Nakatakda ring itayo katabi ng ospital ng Maynila sa Quirino Avenue. Ayan, lilinawin natin proyekto ng ng House Speaker, no? Kaya nga tinawag House Speaker Martin Romualdez. Kaya tinawag na tatawagin Benjamin Romualdez Memorial Cancer Center. In memory sa father yata niya na namatay daw sa cancer. Hindi ho yung proyekto ng Maynila. Hindi ho totoo yun. Humihingi nga siya ng budget para ron meron pero yung provide niya ng national government yung budget doon. Battle of Narrative, inilirawan ng AFP sa pagkalat ng disinformation sa social media laban sa gobyerno at military. Task force binuo laban dito ayon kay AFP spokesperson Colonel Margaret Padilla. Nakikita mo ba sa mga Facebook parang naghahanda na raw ang no? So yun daw, malaking raw yun. Kanya-kanyang kwento pero fake news daw yun. Sabi ng AFP, ang panawagan nila. Dito na sila sa Double R. Vlogger sa Iloilo City namatay matapos gumawa ng mukbang o paglantak ng pagkain sa kanyang content videos. Kakain ka ng marami. High blood pala. Ayun, natigo. Dahil sa kaguluhan sa Wata-Wata celebration, Pista San Juan na lalagay na ng basaan zone sa susunod na taon sa P. Guevara at F. Manalo. Kaguluhan sa kapistahan, isang umanong failure of leadership ayon kay Senador J.B. Ejercito. Nakita mo ba yun? Ang viral na di ba? Nagbabasaan sila, Kuya Ruel. Yung pista na iniiwasan ng maraming tao Hindi pinupuntahan. di ba? Kasi San Juan de Bautista. Kasi nga, di ba, Bautista, si John the Baptist ang nagbinyag kay Yesu Cristo. Pero ito yung piyesta na iniiwasan ng marami, yung San Juan. Imbis na maging sentro ng turismo Di ba? Biro mo, nakita mo naman doon Ikaw, napadaan ka ron, Kuya Ruel. Napadaan ako. Akala ko basaan lang yung iba umakit sa sasakyan. Nagbubukas ng sasakyan ng, di ba? Kung babasahin mo lang. At yung mga rider, may rider yung mga rider, hindi mo naisip buong araw nasa kalsadang init-init. Tapos babasahin mo. O bukas na may sakit na. Tama. Di ba? You have the right. Pero sometimes yung right mo, tingnan mo yung right ng iba. Masyado mo nang naabala, naperwisyo. Di ba? Sino ba naman nagbuhos? Walang mga trabaho yung tampay. Hindi, kawawa nun. Alam mo kung ano. Di ba? Siyempre may mahigpit na na mga company. Kailangan mo naka long sleeve something. Tapos binasa ka. Kaya nga di ka makapasok. Absent ka na, naperwisyo ka na, wala kang kinita for the day. Pinilit nilang basahin talaga yung mga tao no? Ano kaya nasa utak ng mga respect. Alam mo, dapat yan, respeto lang yan Di ba? Sandali, kawawa naman to. Tama, Diba? Tsaka sila na lang sila magbasa. Huwag na yung mga dumaraan doon sa lugar. May trabaho Hindi wala silang golden rule. Di ba? Ayaw mo gawin sa'yo. Dapat huwag mo gawin sa iba. Diba? Tsaka malino yung isang rider na magde-deliver lang papeles dokumento Binasa. Umawat na siya, sabi wag makabasa yung part kasi nakikiusap. Binasa pa rin binatukan pa nga o kaya nagsampa ng kaso unjust vexation at malicious mischief. Tato yung kinaso doon sa isang nagbasa sinamahan ni Mayor yun mo mahalagang papeles mababasa, di ba? Kaya nga kaso, sino nga sisisihin? Sabi nga ni Senador J.B. Ejercito, ang sisihin yung si Mayor Zamora. Kasi nga, siya yung siya ang mayor doon Hindi niya nasawa tayo. Dapat,
umpisa pa lang, matagal kasi walang celebration na ganun, Kuya Ruel. Kumbaga na ano yung mga tao. Pero hindi ho, ang pangit ng celebration, di ba? Magbasahan, kaya ngayon may basahan zone. Yun na lang siguro dapat doon. gawa sila ng Doon na plaza. sila doon. Doon sa plaza. Oh, Doon magbasahan doon sila sa ron. basahan Huwag sila di ba? magbasahan ng ang laking perwiso pala ng inabot ng mga to, no? At nakita mo yung isa naka-babae, angka sa rider, no? Binasa rin, Anong kayang kasiyahan na meron doon, 'di ba? Nakapemerwisyo ka ng ibang tao. Mali-mali Kasi ho. ang kasiyahan dapat tinakatulong ka. Ito hindi. Nakaperwisyo ka, bali masaya ka ron. Kaya nga, yan nga yung pesta na iniiwasan ng maraming tao imbis na puntahan. Okay. Nako, ang balitang pong ito ay atid sa inyo ng Nagformula ako ng capsule. Pero effective po ng King Herbal Plus Premium. At ito, iisa. Kung anong bisa ng liquid, siya rin bisa ng capsule. Sa King's Herbal Capsule, may laban na tayo. Supreme Capsule sa lahat ng Mercury Drugs nationwide. Good morning kay Aladin Sakita. Ayan, morning daw, sir. Mga Aklim Boys pala to. Si Aladin Sakita. Hello. Good morning po. Si Anyong. Si Jason Ambulancia, Masantosya, Kabusan, Pilipinas. Romel Kayabyab. At si Michael Malakas. Michael Malakas, good morning. Malakas pa rin kaya si Michael? Paano pag mahina na si Michael? Birthday lang nga niya eh. Happy birthday, malakas Okay, kay Mayor Guo, Kuya Ruel, ang daming nagre-react sa atin, dapat hindi daw muna, hindi daw basta-basta ipa-deport, ipatapon, no? Dapat, kasuhan muna rito, mag-serve muna ng sentence. Ang daming perwisyo, biri mo, paano kung naging senador to at naging presidente pa? Malakas din ang charm, no? Oo. Mayor Guo, siya pala si Guo Waping, no? Kaya medyo malaki na yung problema na. Ano? Gumuho na. Guo no? Gumuho na ang kanya. Ako ba? Kaya pala di siya nakarating nung nakarang hearing, no? Talagang kung yan ang mga problema mo, lahat nakatuon sa'yo, no? Oo. May Diba? stress ka, magkakasakit May stress ka, oo. Sino bang may sabing hindi ka... Pero yan talagang yan talagang sakit ng mga politiko. Ano? Pagka may hearing na, may sakit na. Naka-wheelchair. Pero ito naman ngayon lang naman siya umabsent, Kuya Ruben. Ganun ba? Okay, basahin lang natin itong mga ilang mga komento ng ating Sabi niya, dapat manugot muna sa batas kung may nagawang labag daw sa Pilipino, sabi ni Anyong yan. Si Rex Sams, dapat ipa-deport na siya agad kasi hindi siya tunay na Pinay at iloko niya ang mamayan. Okay. Sabi nga ni Melinda, opo, dapat munang kasuhan bago daw ipa-deport. Okay, ganun din kay Bria. Yan, okay. Kasuhan po muna. Pabati po kami dito sa barangay Mananglingling, Dagupan City, ang family Abulencia at Fernandez. Salamat. Kumalayan kay Jonalyn Abulencia Fernandez. Dagupan City. Nakarating tayo dyan. Pinakamasarap dyan, siyempre, Mayang Ruel? Siyempre yung bangus. Ayan. Kasi iba raw ang lasa talaga ng bangus pag galing sa Dagupan. Sana magpadala sila, no? Ay, Mark Perez, sabi ni Mark Perez, kasuhan daw at dito ikulong. Si Kim, ito naman sabi ni Kim, kawawa naman si Mayor, mukhang mabait at inosente. Kaso daming ebidensya. Okay, kay Patty Beneflor, kasuhan na agad at nang maaresto ora mismo. Show na sa hearing si Mayor. Pero sabi ni ni Senadora Laila de Lima, magaling to si Senadora Laila si Senadora dating Senadora Laila de Lima laya na. Wala na siyang sa 3 drug charges dismiss na dahil ginarant yung demurrer of evidence na pinay niya, motion to demurrer of evidence. Ano tayo dyan related. Paano kung let's say, kagaya niyan at ilang years sila kulong? Di ba sa Amerika may pag hindi napatunayan, dinismiss, di ibig sabihin ng kaso. So sabi nga ng Diyos, di ba? Blessed are those who are persecuted. Parang for they will see God ba? Mali ata ko nun. Kaya pero sa Amerika pag napawansala ka na, di ba parang may danyos perwisyo di ba? Hindi niya na-perform ang pagiging senador niya, 1 taon lang Saka sayang din, di ba? Ang galing niya Tapos hindi niya na-perform yung dahil nga sa serbisyo. Fake news na pinakalat na siya ay drug protector, tumanggap ng ganito, etc. Napiglaruan pa ng mga congressman. Kaya nga ako nung sinasabi ko, lalabanan ko to ng
Kapag napatunayan mo yan, di ba? Na may challenge ako noon. Kaya sabi ko, wala ho, hindi ho totoo talaga mga paratang kay Senador Laila de Lima. Gawa-gawa na yan, biktima ng fake news. Fake news yan. Or no? political At meron something, isang vlogger nga na isang sabi niya, kumpirmado niya na fake na totoong drug protector daw. Ngayon wala na yung vlogger na yun na sexy na babae, hindi na natin babanggitin. Na pinipilit niya talagang drug protector, siya pa nagpakalat ng fake news. Pero ngayon, anong credibility na meron sila ngayon? Di ba? Kaya nga sabi ni Jason Fernandez humanda ka PRD, laya na si Laila. So, oo. Ganun ba? Oo. Pero humanda rin sila. Aba, itong tatlong mga Duterte tatakbo kaya si dating Pangulong Duterte, si Paulo Duterte at si Baste Duterte. Senador. Oo, ginawa ng negosyo yung politika. Oo. Actually, tama ito, mapaiba ko. Tama nga si Jason Fernandez Sabi niya. Dapat ibahin na lang ang festival na wata-wata. Perwisyo lang. At akala ko ba wala tayong tubig? Nag-aksaya ng tubig, dami Loko-loko na karamihang kabataan ngayon Sabi ni Jason Fernandez. Okay. Diba? Okay. Ayun nga, yun yung mga reaksyon ng mga ibang mga nanonood sa amin dito sa Double R sa Radyo Bandido. Patuloy nyo kaming pakinggan at panoorin sa Sky Cable, sa lahat ng mga digital boxes, siyempre sa Facebook o sa YouTube. Napakaraming komento rito. Sabi nga dito sa usapin pa rin ng kay Guo, kasuhan muna natin kapag napatunayan guilty, dapat siya dito sa ating makulong kasi dito siya nagkasala. Anyway, balikan natin siya, sabi natin kay Senador Laila de Lima. Sabi niya pwede palang arestuin si Guo. Dahil sa paglagabag ng immigration law. Warrantless arrest pwede siya. Hindi na kailangan hintayin ng warrant. Di ba? Tama. Di ba, yung mga, sabi mo nga, yung mga galing sa ibang bansa, pagdating rito, pag may mga maling dokumento, inaaresto ka agad. Inaaresto ka agad. Hindi mo kailangan, mamaya, kasakahintay mo ng warrant, nawala na. Oo, kasi nga hindi na kailangan muna, hintay. Kasi ang tagal, kung kakasuhan mo siya, dadaan pa, tapos hintay mo pa mag-issue ng warrant of arrest ang korte. Dito pala, sinasabi niya, ito yung remedy, legal remedy, sabi ni Senador Laila de Lima, na warrantless arrest. Dahil kung naglabag siya ng immigration law, moto proprio pwedeng arrestuin na siya at ikulong, i-detain si Mayor Alice Guo. Yan ang suggestion niya. Hindi na kailangan yung co-waranto, hindi pa kailangan, late din na yan siguro. Ang arrestuin na raw kagad dahil sa pagdabag niya sa immigration law. Dahil nagpupulos siya na Pilipino, hindi naman pala. Pero sabi nga ni Frederick Franco, una po dapat imbestigahan sino ang nag-facilitate para magawa niya yan. Then isama, parusahan at ikulong. Kaya nga sinasabi, pero sabi, ng ibang komento sa atin, wala naman daw siyang alam kung 13 anyos lang naman siya. Nung nangyari, sinong dapat nga sisihin doon? Yung nag-ayos ng mga papeles. Pero hindi, nung nag-file siya ng late, hindi na siya 13 years old Hindi na siya 16. Hindi na ba siya 16? Oo. Nag-file siya ng late registration. Sa birth certificate? Oo. Di ba? So, ibig sabihin, may nasa legal age na siya. Okay. Kay Lay, sabi niya, panagutin muna sila sa mga nakagimbal na krimen na kanilang sila sagawa sa ating bansa bago sila ipa-deport. Simple na naman kasi ang usapin dito ba yung Pogo? Ipatigil na yung Pogo. Diba? Para walang problema. Ewan ko ba dito sa PAGCOR, itong Philippine Amusement Gaming Corporation. Gire-regulate dahil kikita raw ang Pilipinas, ang bansa, malaking kawalan daw yan, tsaka nabibigay trabaho. Dapat timbangin niya. Nagbibigay ba ng trabaho? Perwisyo. Kaya nga timbangin mo. Kung 90% perwisyo, tanggalin mo. 10% lang yung nakakatulong. At the same time, masaya ka ba na ang trabaho is vice, di ba? Bisyo yan O di ba? Yan na ba ang parang ipopromote mo na ang tao, ang mga Pilipino magtrabaho sa isang kumpanya na nagsugal na bisyo? At hindi lang yun, di ba? Nakita doon na ginagawang scamming activities, tsaka may torture at may namatay pa no? Tinotorture nila. So, wala nang ibang dapat gawin dito kundi ipatigil ng Pogo. Iba na ang Pogo sa Pilipinas. Illegal sa ibang bansa, dito legal, di ba? Paano ba nagiging legal dito, Kuya Ruel?
Simple lang, di ba? Oo. Pera lang. Pera lang. Kasi isipin mo, hindi, mag-ano ka. Sige, bigyan kita ng permit, pero ang rights mo 70 million. Ayan. Di ba? Ayan. Akala mo 70 million nakatulong, pero mas malaking gastos ng gobyerno. Dahil sa mga ginagawang Tsaka nakakasira sa international community tayo. Biro mo, itong balita na to about Pogo, about kay pinipick up din ng mga international news, ng BBC, ng CNN. Sino pa pupunta rito kung may mga ganyang klaseng, iba yung image natin sa ibang bansa. Di ba? Nakakabawas ng tourist rin. Hindi, tsaka di ba, sasabihin, sayang malaking pinapasok na income sa Pogo. Titanggalin mo Pogo, invite ka ng mga kumpanya malalaki, ipasok mo sa Pilipinas, para same lang makakapag-create din ng jobs. For example, mga manufacturer na malalaki. For example, car manufacturer. Pasok mo dito, wala kayong tax. Pero mag-provide kayo ng 20,000 jobs. Di ba? Imbis na pagpogo yung trabaho, pupunta sa legit. Wala pang torture. Wala pang torture. Oo, di ba? Wala pang panggugulo dyan, di ba? Na ginagawa ng mga... Tapos, magsisikat pa ang Filipino ingenuity. Dahil magaling gumawa ang mga Pilipino. Di ba? Yun ang parang kumbaga sa i-promote mo sa ibang bansa. Yeah. Di ba? Yung galing ng Pilipino sa pag-manufacture na isang bagay. So, yung mga ibang company pupunta rito kasi yung mga ibang country mahal na ang labor. Pasok mo dito. Dito na lang. Di ba? I-replace mo sa Pogo. Yan. Gawin din kaya niya na yan. Panawagan natin yan kay Senador Sherwin Gatchalian. Si Senador Sherwin Gatchalian ba? Chinese din, Kuya Roel? Alam ko Chinese dito. Sabi, may nabasa tayo. Chinese na legit talaga. Si Senador Sherwin Gatchalian, pero galit sa kapwa niya Chinese no? Hindi naman siguro. Ang ibig niya sabihin, regardless kung kapwa tayo Chinese, mali mga ginagawa mo. Ayan. Di ba? Pero si local na rito. Local Chinese na si Senador Sherwin Gatchalian. Ayan. Ano kaya ang Chinese name ni Senador Sherwin Gatchalian? I-research ko. Ayan. Sana try natin makausap yung media relations officer Wala pa nagtatanong talaga diyan. Di ba Senador Sherwin Gatchalian, Chinese din kayo? Pero na-interview natin si Senador, di ba? Naalala mo nung araw May mga Chinese na talagang maski na legit dito. Ang laking tinutulong sa mga diba? Lalo na dyan sa mga binondo. Sa Chinese Chinatown. May mga calamities. Ready yung mga Chinese tumulong. Tama. Pero yung mga illegal kasi ito may purpose sila diba? Scam, di ba? Kaya gumagawa sila. Dito nila ginagawa kasi hindi nila kayang gawin sa bansa nila kasi may death penalty. Okay, 10:30 na po ng umaga ang oras atid sa inyo ng Sopetec Appliances. Quality beyond limitation. Patok na patok ko ngayon ng Sopetec dahil mura na, di kalidad pa na appliances, no? Kumpara sa ibang appliances dyan sa merkado. Okay, magbabalik tayo. Marami pa tayong pag-usapan. I-share nyo ang aming live episode ngayon, lalo na dyan sa Facebook at sa YouTube. Magbabalik ko kami. Sandali lamang. Chit Chat with Double V, hosted by yours truly, Vivian Velez, and my co-host Raymond Diamson. Get ready for a captivating blend of current affairs, showbiz buzz, business insights, life hacks, empowering true stories, and so much more. This is the ultimate infotainment program that will keep you informed, entertained, and inspired. Watch and listen to Chit Chat with Double V, Saturdays, 3 p.m. to 4 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. This is Doc Ethel inviting everyone to be with us at Pugad Vloggers, Monday to Friday, 7 to 8 in the evening at DZRJ 8:10 a.m. Radio Bandido TV. Watch and listen
to Pugad Bloggers, Monday to Friday from 7 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810M ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky. At si Kuya Ruel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Oy, 33 na po. 33, makalipas ang ikasampu ng umaga. Ang oras natin sa inyo ng BTS. Blue Top Search ni Eggy Ben. 100% cotton yan. Mabibili nyo sa lahat ng mga tindahan ng mga t-shirt. Particular dyan sa area ng Baclaran at Divisoria. At iba pang lugar, ha? Bago ng BTS. Lipat sila, siyempre. Oo, ano eh. Napakaganda ho ng tela ho niyan. Ginagarantiyan namin. Yung BTS. Ayan ang hanapin nyo. Okay, Kuya Ruel, baka meron kang mga greeting chat. Naghihintay itong mga... Pa-shoutout daw sabi kay June at Ana Payong-Ngayong ng Kalumpit, Bulacan. Oy, Mayor Lem Faustino, ha? Kailan ba tayo? Meron din pala sila doon na Ano? parang Wata-Wata Festival. Aha. Pero hindi sila na Merwisyo. Hindi sila Merwisyo. Kasi nga, San Juan de Bautista rin ang ano nila doon, patron. Okay. So, piyesta rin doon nung 20 para 25. Pero walang ganong insidente. Sabihin, magaling din ang leader doon. So, si Mayor Lem Faustino. Babae pa yan. Oo, diba? diba? So, magpapalit ka ba? Hindi na. Hindi. Saan ka ba? Happy birthday, siyempre, kay Ma'am Rose Coral ng ACT Drug. At siyempre, kay Attorney Pat Monte. At saka siyempre, binabati ko rin ang aking Kuya Fred Salonga, bagong aming governor ng Ilustrados 90. Siya ba? Oo, kasi ang aming, yung previous naming governor si Kuya John Mercado, pupunta nag-migrate na ba? Bibisita lang sa US. Okay. Ng ilang buwan. Siyempre, yan ang mga gentleman. Di ba? Siyempre, pupunta ako ron, hindi ko magagampanan yung trabaho ko. Step down muna ako. Step down muna. Oo. Yung ba, hindi. Ayaw di ba? Kapit ako, At siyempre, congratulations din sa aming bagong Kuya Press, si President ng United Ilustrados, si Kuya Patrick Yung. At saka, siyempre, yung aming VP, si Kuya Ramil Tan. Yan. Okay. Sa oras na 10:35, binabanggit natin position sinasabi ni Senador Laila de Lima, no? O Attorney Laila de Lima. Yung sinasabing legal remedy ron yun isang warrantless arrest by ng Bureau of Immigration dahil daw for serious violation of her visa condition and detention at immigration deportation facilities pending her trial for the multiple criminal offenses she has committed. So habang may mga inanda kang kasong kriminal, pwede mo pala siya ikulong dahil nga sa pagdabag sa serious violation sa immigration o sa visa condition. Yun ho ang suggestion ni Senator Laila de Lima kaysa sa pakahaba-habang proseso pa ng na pagpapay ng kriminal laban kay Mayor Alice Go. At alam mo ba, Kuya Ruel, na magaling may isang, kasi nung inaprobahan yung POGO na application ng Zone U1 Tech, no? Kasi 37 bidding pala tinayo dyan, no? Sa Bamban Tarlac. Ayun pala yung nakikita natin, pabungad pa lang nasa expressway ka, North Expressway. Ayun pala yung maraming building, yun pala yun, no? Yun pala yung POGO na yun. Alam mo, may isang konsyal lang doon na tumutol, at magaling to, no? Hindi to nabayaran, no? Hindi porket lahat sila gusto nila yun, pabor ka na rin. Nung hindi
Siya nag-against, di ba? Ito si Konsehal RD Timbang. Na nag-iisang konsehal na tumutol sa pagtatayo ng Pogo sa kanilang munisipalidad diyan sa Bamban Tarlac. Abay, mabuhay ka, RD Timbang. Dapat ganyan ng mga public official, may check and balance. Hindi katulad dun sa Maynila, rubber stamp Ganun ba? Bakit? May rubber stamp. Alam ko rubber stamp yung ginagawa. Ayun nga, sunod na lang. Yes ka lang ng yes. Stamp lang na. Yes, papunta ka agad. Walang pagtutol paano ba naman yung minority floor leader dyan? Yung kapatid ng mayor na ni Hani Lacuna, na si Philip Lacuna. Paano ka ba magiging may check and balance niya sa klaseng yan ng city council? Siyempre, amin lang ng amin yun. Kung ano lang isubo dun, amin lang na amin yung mga konsehal. Kawawang mga Manileño. Kaya palitan nyo na mayor nyo yan. Yan ba? May watching from Hong Kong. May Hong Kong shout pa. out daw po. Galing kay Tungpalan, Mimi Amador. Umabot tayo sa Hong Kong. Di ba? Okay. Hindi na natin kailangan pumunta. Okay. Babasahin lang natin itong mga nasa live, Kuya Ruel. Sabi nga dito ni Jo Marie Apolinar, lahat ng mga tinatalakay ni Kapersi noon nangyari na ngayon. Sana mabigyan din siya ng justice. Si Kapersi dati rin announcer dito sa DCRJ dito sa 8:10 AM. Okay, sa etong iba pang mga komento na ito babasahin namin, baka naman magtampon sa dami ng mga nagkomento sa atin. Si Maria Fatima Pasanya, sabi niya, ipa-deport, iwan ng ari-arian na dapat iipasa sa mga Pilipino. Okay nga. Kasuhan din ng mga kasabwat. So si Lalay, kasuhan po muna tsaka ipa-deport. Kasuhan. Pero may nagsasuggest na kasuhan, sustensya bago siya ipa-deport. Iparamdam sa kanya yung penalty. Si Juliet ko, sabi kasuhan, kulong, wag i-deport. Pag Pinoy nagkakaso sa China, ganun din ginagawa nila. Ganun pala. Thank you kay G. Prado, kay Bon Kaiser. Kay Julie Pastor, dapat siyang kasuhan kasama ng mga kasabot niya at saka ipa-deport. Okay. Kay Asinito, dapat kasuhan muna, panagutin siya sa mga panulok at maniligan na gawaan niya. Ang hirap kasi magsinungaling, di ba? Mahirap si Cornelio Vicente, ang ating suki mula sa Kalumpit, Bulacan, siguro dapat kasuhan muna sa korte para sa katarungan. Okay. Tama po yan. Okay, Joey Santos, ikulong, parusahan, at ipatapon. Kaso sabi, saan daw ipatatapon? Chinese nga, di sa China. Hindi sa ibang lugar. Ba? Ayan yung kay Angelo Akiro Pritz. I-deport daw. I-deport. Yan, Angelo. Si kay Rudolph, kasuhan at ipa-deport. Kay George Bico, ganun din. Deport na yan. Gagastos pa ang government. Sayang lang. Gastos pa. Kasi usually, di ba, pag kinasuhan, kapag nahuli yung isang Chinese national, kahit na ilang foreign national, di ba dito muna yan no? Siyempre, yan? Gastos nga ng gobyerno yan. Papakainin, kailangan pakainin, di ba? Pati yung pamasahe, sagot nila ng government no? Kung pa-deport mo yan Pag sinabi bang pa-deport, di sila pwede makabalik ko yung Ruel? Hindi na. Blacklisted na. Ano yun, forever ba? Nilibigyan pa naman sila ng chance para nag-iba na boses mo, Kuya Ruel. Para ayusin yung mga kaso nila. So pwede pang hindi naman totally blacklisted. Mahihilot din kumbaga. Sa panong parang kaya mahihilot yung Kuya Ruel? Depende sa ginawang krimen. Krimen. So hindi porket sinabing pinadeport na, bawal ka nang pumasok ulit dun sa bansa na yun? Yes. Okay. Depende rin sa money. Depende. Okay. Yun nga sa binabanggit natin kanina sa Maynila, hindi ho proyekto ng lungsod ng Maynila yung National Cancer Center diyan sa may tinatayo sa katabi ng ospital ng Maynila. Kundi
proyekto ho yan ng national o ni Speaker Martin Romualdez sa pamamagitan ni Congressman Erwin Cheng ng 5th District, no? So, kasi kasabay rin ho yan tinatayo dyan sa may National Kidney Institute, no? Transplant Institute na Hemodialysis Center. So, ano ho yan, hindi ho mismong proyekto ng city government. Sila lang yung mga ngalaga. Lilinawin natin. Sila lang mga ngalaga. Baka kasi gawing campaign propaganda ni Hanay Lacuna noon. Wala akong nagawa ko si Hanay Lacuna. Wala akong ginawa kundi mag-maintain nilang ng mga proyektong iniwan ni Yorme Isko Moreno noong 2019 hanggang 2022. At si Isko Moreno ay hindi ho tatakbong mayor ng Maynila, kundi senador ang itatakbo niya sa 2025 midterm election. Dahil kinumpirma na rin sa atin, tinanong natin si Mayor, Vice Mayor Yul Servo, Kuya Ruel. Sabi ko, Vice, ano ba takbo mo? Vice Mayor o Congressman? Sabi kasi may umugong, ibabalik siya ng Congressman. Hindi. Vice Mayor pa rin. Ayan, nilinaw niya. Dito nyo lang napakinggan yan. Unang-una, dito sa DCRJ 8:10 AM sa aming programang Double R sa Radyo Bandido sa oras na 10:43. Sa mga gusto magpapakulay ho dyan, gumamit ho kayo ng TOB. The Overall Vanity for Color Hair. Pinakamagandang pangkulay ng buhok. Lahat ng klaseng pangkulay. Meron, ano ba uso ngayon? May nakita ako violet no? Sa isang kakilala natin, violet. Bagay naman nababagay. Depende sa nababagay yan, Kuya Ruel, no? Sa buhok, no? Kung violet o brown. Actually, nahalo yan. Para sa ibang kulay na para magkaroon ng panibagong kulay. Ganun ba yun? Para depende kung anong klaseng yan, di ba? Kaso sabi nung may nakita ko, kakulay mo yung manok namin, Violet. Di ba? Ang ganda ng kulay ng balahibo ng manok. Parang American din. Okay, sa oras na 10:44, ilang minutes na lang, 16 minutes na lang, magbubukas ng Creative Nail and Lash Salon dyan sa may Banawe. Dyan sa may Scout Alcarazo, madaling makita yan, mayroong logohan ng Creative Nail Lash Salon. Tawagan nyo sila sa 0927-395-1110 kung gusto yung appointment. Pwede ba yun? Hindi. 24, hanggang 9 p.m. naman yan. Sila. Kung may available pang kasi laging puno yan, Kuya Roel, di ba? Lalo na pag weekends. Pag weekends. Yan ang Creative Nail Lash Salon. Magagaling ang mga dyan, Lalo na pag sa pilikmatay, di ba? Ang gusto ng mga kababayan, yung pag ng pilikmatay, no? May extension pala yan, no? Mabuti ng one month. Yung extension. Kaya sabi ko, ang ganda ng pilikmata na ito. Extension lang pala. Okay. Sabi pala dito ni Popoy Villanueva. Sabi ni Popoy. Kaso kayo ng kaso. Anong ikakaso mo dyan? Legal na nagkaroon ng Philippine Citizen through late registration yan. Pero, misrepresentation nga. Diba? Inabo ko nga base sa panibagong revelasyon ng National Bureau of Investigation na gumamit lang siya at marami naman gumagamit ng ganyan, Hindi, saka yung ginamit niya may buhay yung tao, di ba? Yung meron talaga pareho silang birthday, pareho, di ba? Pareho rin yung pangalan nila, di ba? Ito sabi ni JC Son Fernandez, maganda yung BTS shirt. Pero yung King Herbal Cup ay di ko binuksan. Para imported brand. Salamat, sir. At sinugot nyo na rin ang shipping fee. Tama-tama. Tama-tama. Wala akong pera. Ay, ba yung Father's Day? Nanalo. Nanalo. Legit ho yan, na hindi ho namin inaano kung kanin-kanino ho yan. Legit ho kung sino yung mga nanalo. Siguro i-post din nila pag natanggap nila yung ibang, di ba, ibang nanalo. 5 yun Nakita ko yung isang June Vicente nag-post nasuot niya. Yung BTS. Kasi actually siguro sa iniisip ni JC Son Fernandez, ano yung King's Herbal? Ang King's Herbal kasi mga extract yan ng mga fruits and vegetables. Iba't-ibang fruits and vegetables. So maganda siya to regulate yung mga blood sugar mo, yung gout mo, kung creatinine, medyo nagre-regulate talaga. Lilinawin namin hindi ho yan alternative, hindi ho yan gamot. Hindi yan gamot. Kundi pantulong lang.
Yan. Yan ang King Herbal Supreme Capsule. Mabibili nyo sa lahat ng Mercury Drug nationwide. Okay, Kuya Roy, meron pa ba dyan? Nabisi nga ako eh. Kasi ang daming mga nag-comment at saka sa live comment kaya sulat ako ng sulat dito. Para kasama sa rapon. Kasama sa rapon. Si Jamaica Aquino Espedito, kasuhan muna. Kailangan niyang harapin ang mga consequence kung mapapatunayan yan. Okay. Maraming salamat ang dami rito na hindi natin masyado ibang si Ray Pards, dapat aksyonan ng government kung anong dapat ayon sa law, rules and regulation. Si Homer Tamayo, kasuhan na muna. Hi kay Kuya JC Son Fernandez, mga kabarkada ni JC Son. Si JC Son Fernandez ba ay taga saan ba yan? Dagupan? Oo, Dagupan. Malayo. Mga Panggalatok. Sabi nga, dati sabi sa, ano bang ibig sabihin nun? Kasi parang, Jack Dimawatan. Sabi ko, ano kaya ibig sabihin nun? Parang sabi niya, hindi ko maintindihan eh. Jack Dimawatan, yun pala ibig sabihin. Ewan ko tama. Ano? Yung Jack Dimawatan. Tanong natin sa marunong. Kasuhan mo at harapin ang patong-patong niyang kaso at pati mga kasabwat nating kababayan para mapeke napeke ng kanyang pagkatao. Yan ang mismong sabi ni Jason Abolencia ng ating suki niyan from Pangasinan. Maliwanag na maliwanag ba kami dyan? At malinaw na malinaw ang signal, Jason. At si Enrique Vista, dapat dumaan din po muna sa tamang proseso. Kasuhan muna bago siya ipa-deport. Okay, mga reaksyon sa ating napakarami na hindi natin lahat. Si Gwen Silacatan, yes, kasuhan dapat. Ang tapang pa, ang dami pang ebidensya, todo deny pa. Hindi naman. Di ba sabi nga niya lumaki lang siya sa farm. At doon pala duda ka na no? Na meron 300 million sa aled. Joke lang. Lumaki ka sa farm, di ba? Tapos nag-alaga ka na ng baboy, lumaki sa farm. Kung lumaki sa farm siya, maitim siya, di ba, Kuya Ruel? Ba't maputi, no? Pero wala naman ako nakikita talaga na Chinese na maitim. Meron ba? Ako wala pa ako meron naman. Meron ba? Kasi may mga liblib na lugar sa China na na talagang mainit meron din. Na maitim. Morena. Pero sabi nga siya lumaki sa farm. Dapat nga maitim siya, maputi no? Baka yung farm niya aircon. Hindi, tsaka siguro puro may lilim. May lilim? Oo. Baka siguro may lagi may hawak na payo. Ganun ba yun? Kahit na nagawin, mainit pa rin ang sigaw. Sabagay sa province, no? Maski na hindi ka lumabas, doon ka lang sa bahay. Mangingitim ka mangingitim ka Kaya napaka-imposible na... Bakit ako? Di ba? Saan ka ba lumaki? Sa farm ka ba? Sa printing ka lumaki? sa ako lumaki Sa Bicol Sa Bicol ka lumaki, Roel, Anong ginawa mo sa Bicol? Hindi, siyempre, nung bata ako, doon ako lumaki. Doon kasi ang hometown namin Oy, batiin mo si General Andre Dizon. Oo, sir, magandang umaga sa inyo, General Andre Dizon. Yan yung... may nilapit tayo sa kanya na sana mapansin niya yung binigay nating di ba? Yung reklamo. Reklamo. Ayan baka mapansin sana ni General Andre Dizon. Maganda nga yung quote niya, Kuya Ruel. Basahin ko lang yung quote of the day niya ngayon, mula sa First John verse 4 to 18. Sabi niya, there is no fear in love, but perfect love casts out fear. Wala ka daw Tagulogin mo. Wala ka daw dapat ikatakot sa pagmamahal. Dahil ang perpektong pagmamahal ay inaalis ang pangamba. Ganun ba? Totoo yun. Totoo yan. Basta kumbaga, love conquers fear. Parang gano'n. In short, yun. Love begets love. Love conquers fear. Huwag nyo kakalimutan mag-ingat-ingat kasi, di ba sabi nila sa Japan, meron parang matapang na virus Oo nga Ay, bacteria. Yung tinatawag na STSS, Streptococcus Toxic Shock Syndrome. Kumakalat kaya nga nagbabala ang ating NAIA
ang paliparan. ating airport na sana yung mga tao ay magsuot ng mask. Hindi naman mag-mask mandatory pero regulatory. Kung gusto para nyo lang magsuot, to kailangan protect, dahil oo. to protect. Oo. Kaya May pala matindi marami yun tayong eh. nakikita nagmamask nga. Oo. Importante ho yun, no? Na, ikaw ba galing ka sa airport ko, Ruel? Kaya kasi... Ha? Hindi naman. Hindi nga ako. Hindi naman. Dito nagkaka-airport na nga ako rito eh. Ayan, no, yun nga ang babala. So, sa mga lulubas o aalis na sasakay sa aeroplano, sa paliparan, yun nga ho, siguro mahalaga magsuot kayo ng face mask, no? Hindi biro kasi nga, alam mo, pati COVID, sinasantabi natin yan, pero may announcement nung nakaraan na Makati Medical Center at Na nagkaroon ng COVID Medical surge. City na may COVID surge. Tumataas ang bilang na pasyente na nagka-COVID. Tsaka yung ubot sipon dumadami dahil 'di ba kaya maaraw, mamaya uulan. 'Di ba? Tapos biglang aaraw na naman. So init lamig. Kaya kaya nga kita mo ako parang medyo sinisipon. Hindi ka ba nabasa? Sabi mo dumaan ka dun sa sa San Juan hindi ako nabasa. Nabasa yung kotse mo? Nabasa yung kotse ko. Aha. Hindi ako Hindi ka naman binulabog? Hindi, sabi ko total gusto yung basahin hugasan na yung sakyan ko. Basahin. Kasi marami no? Ayun pala ang technique doon pag wala kayong pangkarwas, dumaan kayo yung pag piyesta ng doon kayo dumaan, di ba? Talagang lilinisin nila sa sakyan. Lilinisin nila, So oras na 10:53, Kuya Ruel, ano bang dapat gawin dito sa kay Mayor Alice Guo o Guo-Huaping? Dapat mahalin yan. Ipa-deport? Teka muna, hindi kasama sa tanong yun Sabi ipa-deport o ikasuhan. Ang dapat ba mahalin? Bakit maganda si single si Mayor Alice Guo? Akala kong artista di ba? Actually, meron tayo talagang law. Aha. 'Di ba? Yan yung ang batas natin, yung mga foreigner na nagkasala, ide-deport. But before mo i-deport, dapat lahat ng mga kasong kinaharapan nila dapat ma-dismiss. 'Di ba? Kung di na-dismiss, di kulong sila dito. Kailangan nilang suffer the consequence. Kunwari, let's say, yung ginawa nila is 10 years ang kulong. After 10 years, pwede na sila i-deport. Pero hindi mo pwedeng i-deport na may kaso. Ayan, kasi yun ang nasa batas natin. Tamaan mo na, kumbaga magdusa muna siya. Parang si, nalala mo yung US soldier na si Pemberton, di ba? O di ba, kinulong muna siya dahil napatay niya yung transgender, no? Napatay niya. Nag-serve muna siya ng sentence. Although actually, maigsi pero ito, sa dami ng kaso na, matagal siya makukulong rito. Si Mayor Alice Guo. Falsification, perjury. Dami. Violation of immigration law. Kasi, siyempre, pumirma siya, forge. Falsification ng public documents. So, mag-serve muna siya ng sentence bago siya ipa-deport. Sa kung saan man. Pero nung malabas, Fujian, China talaga siya galing. So, ganun ang dapat na proseso muna ron. Arestuin siya, ikulong. Pagdusahan niya yung mga ginawa niya at bago siya ipatapon. Ayun. Kaya usually yung mga may kaso rito, hindi kagad nagpapadeport no? Kasi may kaso pa no? May pending na cases. So pero yung iba ginagawang hindrance no? Para hindi pa ipa-deport Diba? Nakasuhan niya sarili niya. Diba? May mga gano'n inaabalan mo na para Pero ayun ang usapin niyang kaso na yan, dumantad sa malaking usapin ng national security natin. Diba? Pero nakapasok, naging mayor pa. Naging mayor pa ng isang municipalidad na hindi pala Pilipino. Ang predicament, alam mo kung ano? Ano? Yung mga ibang Pilipino talaga dito, walang birth certificate. Tapos karamihan. di ba? Yung mga talagang taga rito, wala silang pambayad, di ba? So wala silang birth certificate. Yung taga rito, taga rito dito sinilang, yung parents bilang nga Pilipino, pero sila ang bilis late filing lang meron. Simple lang daw, may pera no? Kaya dapat lalong laliman ng Senado, no? Lahat ng kasabwat, sigurado may kasabwat taga PSA diyan. May kasabwat na taga taga DFA. May kasabwat na taga immigration. Lahat 'yan silipin lang, hindi lang lahat ng nagko-connecta sa kanya na kaya nga
ito ay lumalabas na isang malaking sindigato, kaya yung mga pogo na yan, nakapag-penetrate sa ating bansa. Malaking usapin ho yan, no? Hindi raw sinopobia yan, hindi naman yung dahil Chinese sila, inaapi na natin. Hindi, di ba? May due process naman eh. Ayan. Di ba? Kumbaga, tsaka hindi yun parang sagot do sa nangyayari sa West Philippines eh. Di ba? Hindi po yun. Ito, talagang investigasyon para makita yung lalim ng krimen ginagawa ng pogo na yan. Isang malaking perwiso sa atin yan, sa ating bansa, na nakasira sa imahe ng Pilipinas sa ibang bansa. No? Kaya nakahirapan tayong mag-invite ng mga investor. So, may naisip nga ako, total, lagi mong kine-claim yung mga yung ating Ayungin Shoal. Iba pang mga doon isla. na lang lalagay yung pogo. Doon na lang. Di ba? Oo, di ba? Oo. Kaso Kuya Ruel, paano magsusugal doon? Magbabangka pa sila? Hindi, more on computer naman ginagamit, wala nagsusugal eh. Diba? Parang Macau. Sa China. Doon kayo, Macau ang China rin ba? Parang yung pinuntahan ko kahapon, Las Vegas, bumalik lang ako, bilis. Bumalik. Di ba? Sa Las Vegas, halos lahat doon, casino. Doon nga yung Mandalay Bay, di ba? Yung mga pag may boxing, may kumbaga doon ang puntahan ng sugalan. Gusto mo, doon lang. Dito, tatawid ko lang, may sugalan. Oo nga, no. Di ba? Dapat yung mga dati nga nung nag-aaral ako pagka magbubukas ka ng isang certain establishment, pagbawal, ano yan, parang 200 meters away from church. Meron naman. Hanggang ngayon naman, meron pa naman batas na. Hindi. Ito yung church, ito yung katabi lang. Dapat silipin yan. Saan ba yan? Sa Maynila ba yan? Ano ba kailangan ni Mayora nila ko lang? Lahat? Hindi naman Manila lang. Sa lahat. Oo, sa lahat. Ito mo. Dapat silipin lahat ng sugalan kasi hindi naman productive yan eh. Counterproductive nga yan eh. Maski sa yung pang nagpo-produce ng income yan, bisyo pa rin yan. Kahit ano gawin. Pwede ka naman magbisyo yung may sobra ka lang. O kaya kung malayo nga, gaya sa sabi mo, sa iba lang sa Macau eh. Diba? Nilegalize ng China yun dahil na sa Macau. Diba? Doon kayo magsugal. Huwag dito, bawal dito. Mas yan sa Singapore, meron nga casino. Pero bago ka makapasok, may bayad. Ang dami mong gagawin, di ba? Okay, tayo, wala naman tayong sinusugal. Buhay lang natin, sinusugal natin dito. Ako nga, di ba sinugal ko, nag-asawa ko eh. Pero panalo ka. Okay, kaya rin, panalo pala. Yes, sa lahat ng mga sumusubaybay sa amin, huwag kayong magsawa every Saturday, 10 to 11 a.m. Okay, maraming po salamat sa lahat ng nakinig sa amin ngayong Sabado, June 29, 2024. Susunod na ang Tolmac Ignacio Servicio. Ay, yung bunot pala natin. Bunot pala natin. Sino sabi? Nakalimutan mo ba? Okay, bilakan na natin. Bibilisan lang mo namin. Ang nanalo si Lala May Palierda, si Carl Canilao. At ang pangatlo ay si Kuya Big Boy. Nanalo ka na naman. Okay, direct message lang kami sa aming fanbase, Double R sa Radyo Bandito. Okay, bye-bye. Hi, happy weekend. Hi, good morning, Minis. Ang programang ito ay hinitid ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation. Tob, the overall vanity for colored hair, Motoman helmet and accessories para sa safety mo to. Ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.